Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng 15 linggo sa karaniwang panahon. At unawain natin at pagnilayan ang ating pong narinig ng mga salita ng ipinahayag sa ating pong mga pagbasa sa araw na ito. Narinig natin sa unang bahagi ng Ebanghelyo na si Jesus ay nagdarasal at siya ay punong-puno ng pagpapasalamat dahil sa kanya po mga ipinahayag. Yung mga dating lihim ngayon ay ipinapahayag na at napapakinggan na ng mga tao. Yan ay ang mabuting balita. Pero sabi po dito, inilihim sa mga marurunong at matatalino, pero ibininyag o inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Bakit inilihim sa marurunong at matatalino? Ano ba ibig sabihin ng mga marurunong at matatalino? Tingnan nyo nga yung katabi ninyo, marunong at matalino ba? Ha? Sa tingin nyo, marunong at matalino? Ano po ba ang napapansin natin kadalasan kapag ang isang tao, ang tingin niya sa sarili niya, marunong at matalino? Di ba mahirap kausap? Di ba? Mahirap paliwanagan. Kapag ang tingin sa sarili, marunong na siya, hindi na kinakailangan turuan. Kaya kahit anong turo ni Jesus, hindi nila tinatanggap. Kasi para sa kanila, alam na nila ang lahat ng bagay. Yung matatalino, di ba? Memorize nila yung mga 300 o 600 na batas na ginawa ng tao. Pero yung 10 utos na ginawa at binigay ng Diyos, hindi nila malaman. Kasi punong-puno sila ng sarili. At kapag puno na ang isang tao, hindi na yan makaka-absorb. Kaya nga kahit sa atin, no, sa simbahan natin, sa mga ministries and organizations, anong pinagmumulan ng kaguluhan, ng hindi pagkakaintindihan kapag marami ang nagmamarunong. Kapag marami ang ayaw ng makinig. Kaya nga, di ba, tayo, no? Kahapon, ipinagdiwang natin ang 15 years ng ating parokya. So, pataas tayo, kumbaga, no? Nagkakaedad na tayo. Pero paano tayo matututo? Kung sa tingin natin ay okay na tayo, kaya na natin, alam na natin ang lahat ng bagay, ano pang gagawin natin dito? Yan sabi ni Jesus, ang ikinalulugod ng Diyos ay yung may kaloobang katulad ng sa bata. Kahit nagkakaedad tayo, ang kalooban natin ay kailangan maging katulad ng sa mga bata. Pag sinabing sa mga bata, nandyan yung willingness niya na makinig, yung willingness niya na magpaakay, yung willingness niya na matuto. Di ba po, sa mga magulang dito, di ba, ang nagiging problema, kapag ang mga anak ninyo nagmamarunong na, ang hirap ng paliwanagan.
Kapag ang anak ninyo, feeling nila, matalino na sila, kahit anong payo mo, hindi nila pakikinggan. Pero kung ang mga anak natin, ang mga anak ninyo, ay nananatili yung kalooban ng pagiging bata, nagiging masunurin kahit na sila ay nagka-college na, kahit nagtatrabaho na, masunurin pa rin. At yun yung ikinalulugod ng Panginoon. Sana po, no? Suriin natin din ng mabuti ang ating mga sarili kung ano ba nangyayari sa atin. Mas nagiging matigas ba ang ulo natin dahil tumatanda na tayo? O mas nagiging bukas ang ating kaisipan dahil mas nagkakaroon tayo ng pag-unawa sa mga bagay na hindi natin naiintindihan? Ulitin ko po, no? Kapag ang isang tao ang tingin sa sarili, matalino, hindi na yan tatanggap ng anumang pagtuturo. Pero kapag ang isang tao ay yung kalooban ay katulad ng isang bata, marami pa siyang i-absorb at handa pa siyang tanggapin at maging bukas ang kanyang kaisipan at kalooban sa mga aral na itinuturo ng Panginoon. Amen?